Hello po, sa may pasok ako ngayon, kaya gagawan ko yung mga anak ng kanilang merienda. Eto, gaya ng sinabi ko dati, kapag ang kaalaman mo sa English, even ang pronunciation mo, ay dapat nakadepende rin kung sino ang kausap mo. Siyempre, kung ang kausap mo ay Pilipino, mga Ilocano, nanay tsaka tatay ko, abukado ito, abukado. Pero kapag ang kausap mo ay Canadian, at kung gusto mo maintindihan ka nila agad-agad, sasabihin mo avocado. Avocado. Ganon. At ang interesting dito, itong avocado na to ay ginagamit nila sa salad nila. Nilalagay nila sa salad nila na hindi ko talaga gusto. Kasi ang gusto ko lang sa avocado ay lalagyan siya ng condensed milk. Yun lang ilalagay mo dito. Napakasarap. At isa sa mga gusto ko talaga dito sa Canada ay yung simplicity lang ng buhay. Very simple. Walang maraming ganap. Trabaho, bahay, minsan gala, minsan party. Pero madalas, trabaho, bahay, luto. Ganun lang talaga ang buhay dito. Parang ang simple. Ang simple-simple. At yun talaga yung nagustuhan ko dito. Tsaka, minsan, kasi dati sa Pinas, napakamadaldal talaga ako sa Pinas noon. Parang ako yung Miss Congeniality friend ko lahat. Pag nakipag-usap ako sa mga tao, kahit first time parang close na close ko na sila. Ganun. Parang madaldal talaga ako dyan sa Pinas. Tapos, syempre, nung bago ako dito, parang nadala ko yung ganung ugali. Pag may na-meet ako na mga Pinoy sa bus o sa grocery, ngingiti agad, naka-ready agad yung smile, ganyan agad. Para pag tumingin sila, nakasmile na agad ako. Pero may mga Pinoy talaga, siguro marami lang iniisip, o kaya problemado siguro, o kaya stress, o kaya seryoso lang talaga sa buhay. Kahit naka-ready na yung smile ko na ganun. Pag tumingin sila sa akin, parang tumagos lang ako sa kanilang mga mata. Wala akong nakuha na response. So, at saka sa bus, minsan gusto ko, pag may nakita akong Pinoy, gusto ko talaga rin makapag-usap, makapag-daldala, kumusta ka na, ganito, ganyan. May mga Pinoy na go din sa mga ganun, yung mga makikipag-usap din, ang dami na nilang mga tanong, parang close na kayo sa first meeting nyo pa lang. Pero meron din talagang Pinoy na yung mafe-feel mo na ayaw ka talagang kausapin. Kaya mula nung may mga ganun akong experience, hindi na ako nag-friendly sa mga bus o kaya sa mga lugar. Pag may nakita akong Pinoy, i-ready ko lang yung smile ko. Pag hindi nag-smile, okay lang. Basta mag-i-smile na lang din ako. May mga ganun talaga siya. Pero, sabi ko nga, iba-iba naman kasi ang mga tao. May mga friendly, may mga nonchalant, may mga walang pakibels, may mga busy lang sa buhay, at walang time sa mga ganyan. So, maintindihan mo rin naman. O, ito. Ang aking avocado. At lagyan natin ngayon ng, ay, hindi ko pa nakuha agad. Ang liliit pa ng avocado nila dito, oh. Kamusta na kay avocado namin sa bahay? May bunga na kayo? Parang wala akong naririnig na update sa nanay ko. Baka nagtataka kayo kung bakit yung condensed milk ay nandito na sa baso. Alam nyo po, nabasa ko dati na kapag na-open mo na yung lata ng condense o kaya ng evap, wag mo siyang, at hindi mo naubos, wag mo lang siyang ilagay sa lata niya kasi hindi daw siya safe, hindi daw siya healthy, hindi ko alam kung gaano katotoo. Kaya pagka may natira, ilagay mo na agad sa lagayan mo para hindi siya nakababad dun sa open na can. Hindi ko alam kung totoo yun o ano. Basta ginagawa ko na lang din kasi wala namang mawawala. Madadagdagan lang naman ako ng isang hugasin. At okay lang yan. Masipag na ako maghugas ngayon. Kaya yun lang po, nakagawa na ako. I-ref ko ito. O yan, i-ref ko yan. Tsaka nga pala i-ref, hindi nila naintindihan dito yung mga Canadians. Hindi nila alam ko, put that in the ref. No, hindi nila alam yun, that in the fridge sila. Ayan, ang sarap, hindi ba? Tikman natin. Ang sarap, pero parang hindi siya masyadong hinog. Okay, bye.